At number 10, 9 people are hurt in a bear attack in Japan. Number 9, the stage is set for the fight of the century pero kailangan talunin muna ni Pacman ang Peruvian boxer na si Miguel Cotto ngayong Nobyembre. Number 8, US President Barack Obama nagbabala na baka next year pa maibalik ang mga trabahong nawala dahil sa global recession. Pasok naman sa number 7, si Ate V. No, she's not interested in running for Vice President of Lakas Kampi. At least not yet. The world celebrates the end of Ramadan. That's at number 6. It's still Ramadan at number 5. Defense Secretary Gilbert Chodoro explains that yesterday's operation in Sulu was not meant to disrespect the Muslim holiday. Surprise, surprise! It's Noynoy and Mar for the Liberal Party ticket in 2010, and that's number 4 in our countdown. Solo na si Noynoy sa number 3 mula sa campaign caller hanggang sa timing ng mga announcement. Mukhang hindi pa rin lumalayo si Noynoy sa anino ng kanyang mga magulang. And at number 2, Greenpeace is giving the Laguna Lake 5 more years to live before pollution kills it for good. Sa taas ng poverty incidence sa bansa, mismo ang National Statistics and Coordination Board na ang nagsabi na kailangan na rin itaas ang minimum wage ng mga manggagawa. Dahil dito nabuhayan tuloy ng loob mga maraming empleyado, kaya ang plano nila ihinit hanggang 70 pesos na aumento. Kung ang labor groups ikinatuwa ang bagay na yan, ang business sector naman dismayado. Here's Teresa Andrada for our story number 1. Eto na, eto na, eto na, eto na. Kahit holiday, kayod pa rin ang security guard na si Mang Rafael. At para makabawas sa gastusin, bisikleta na ang ginagamit niya para pumasok sa trabaho imbis na mamasahe. Tinitipid namin yung pagkain namin at saka yung pangangailangan namin. Kung kailangan walang pamasahe, magbisikleta kami. Yan lang. 382 pesos kada araw ang minimum wage sa Metro Manila. Pero marami sa mga manggagawa tulad ni Mang Rafael ni hindi nga umabot sa halagang ito ang kinikita. Mismong National Statistics and Coordination Board ang nagsabing ang mababang sweldo ang dahilan kung bakit laganap ang kahirapan. Kaya suportado ng NSCB ang matagal ng hiling ng mga unyon na magtaas ng minimum wage. 50 hanggang 70 pesos na dagdag ang tinitingnan ng Trade Union Congress of the Philippines bago magtapos ang taon. Yung aming petisyon ay na-bolster o kaya napalakas dahil dun sa statement ng ahensyang ito. Tignan natin yung mga pag-aaral nila upang ma-complement ito dun sa mga pag-aaral na gagawin natin. Katataas lang ng minimum wage last year pero sa 75 pesos na hiningi ng TUCP, 20 pesos lang ang ibinigay ng gobyerno. Dismayado naman ang grupo ng mga negosyante sa pahayag ng NSCB. Sa halip raw na magtaas ng sahod, dapat ay pagtuunan ng gobyerno ang mas malaking problema sa negosyo. It's just wrong. You don't do things like that. We had a very difficult labor situation to manage. Again, social policy. Today, who is going to come and invest in the Philippines if we don't handle our basic cost of utility? Sagot ng TUCP, mapag-uusapan naman daw ang wage issue. Yung mga negosyong hindi naman tinamaan ng krisis gaya ng BPO, pwede nang magbigay ng malaki-laking sweldo. Sa mga naghihingalo pa tulad ng textile at manufacturing, pwedeng hinay-hinay muna. Tignan kung paano natin mababalanse yung pangangailangan ng mga manggagawa at yung pag-recover ng mga industriya. Hindi pwedeng forever kasi para sa amin na sabihin hindi tayo pwede magtaas ng sweldo dahil may mga industriya pang nahihirapan. Pinaplansya na ng TUCP ang kanilang wage petition. Umaasa silang paliligayahin ng gobyerno ang mga manggagawa nitong darating na Pasko. Kung hindi, matagal-tagal pang magbibisikleta si Mang Rafael para makatipid sa pamasahe. Teresa Andrada, The Evening News.